Hallelujah. Come on, purihin natin ang Diyos. Patuloy natin siyang palakpakan. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Masaya po ba tayong lahat na tayo ay naririto? Amen. Are we excited to worship God? Amen. So bago tayo mag-worship sa Lord, pwede ba tayong umikot? Let us roam around. Batiin natin yung mga kasama natin sa church. Salubungin mo siya ng isang magandang ngiti. Sabihin mo sa kanya, good morning. Hallelujah. Palakpakan ulit natin ang Diyos. Mahal po ba natin ang Panginoon? Mahal po ba natin ang Panginoon? Ngayong umaga, as we worship, as we give our praise offering sa Lord, we will declare our love to God. De-declare natin yung ating pagmamahal sa Kanya. Amen. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at tayo ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil kami ay naririto. We are excited to be in your presence, Lord. We are excited to worship you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, dahil wala kami sa banig ng karamdaman. Salamat dahil kami ay naririto, Panginoon. Oh, Jesus, salamat po, Panginoon. We honor you, Lord Jesus. Nawa, Panginoon, ay maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya sa umagang ito, Panginoon. For we believe, Panginoon, that 2 or 3 gathered in your name, Lord Jesus, you are in our midst, Lord. We thank you, Lord Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Diyos. I-declare natin yung pagmamahal natin sa Diyos ngayong umaga. Hallelujah! Come on! Praise the name! Mahal kita, Panginoon. Awitin natin ang buong sigla. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay,
Patuloy natin sambahin ng Diyos. Maawit, pupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen! Mahawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh. Ngalan niya'y may kagalakan. Sabay-sabay. Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh. Pagpapalay bubuhos na. Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalakan. Salamat
Tapat ang ating Panginoon. Kailanman, hindi siya nagbabago. Amen. Siya ang ating Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Come on, let us utter thanksgiving. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil wala tayo sa banig ng karamdaman. Salamat, Panginoon, dahil sa katapatan mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na Ikaw ang may-ari ng aming puso. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Yahweh. Purihin ka, Yahweh. Purihin ka, O Diyos. Oh, Diyos. Ang katapatan mo'y walang hanggan. Naglinis ng pusong may karumihan. Ilang beses bang nabigo, ako pa rin ay minahal ng buong buo. Walang hanggang pupuri sa'yo. Kay buti-buti mo, walang ibang katulad mo. Salamat, Panginoon, buhay ko'y alay sa'yo. Jesus, katapatan mo. Ang katapatan mo'y walang hanggan. Nagbigay ng pag-asa sa sanlibutan. Ang biyaya mo'y sapat, ikaw ang kanlungan, sa'yo ang kaligtasan, aming Ama. Ikaw ang aming kalakasan. Hallelujah. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Sa kahinaan, ika'y kalakasan. Sa karamdaman, ika'y kagalingan. Sa ingay ng mundo,
ang iyong pag-ibig ay walang humpay. Walang hanggang pupuri sa'yo. Kay buti-buti mo, walang ibang katulad mo. Walang hanggang pupuri sa'yo. Kay buti-buti mo, walang ibang katulad mo. Salamat, Panginoon, buhay ko'y alay sa'yo. Ang makapangyarihan Diyos. Yahweh, ang nagbago ng aking puso. Walang hanggang pupuri sa'yo. Kay buti-buti mo, walang ibang katulad mo. Salamat, Panginoon, buhay ko'y alay sa'yo. Walang hanggang pupuri sa'yo. Kay buti-buti mo, walang ibang katulad mo. Salamat, Panginoon, buhay ko'y alay sa'yo. Oh, Yahweh. Hallelujah. Thank you, Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Romans chapter 12 verse 1. Paul said, sabi po sa atin ni Apostol Pablo, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umakiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti
kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Marami sa ating mga mananampalataya ang iniisip when we think about worship is just what we have done. Aawit tayo, magtataas tayo ng kamay. Subalit sa banal na kasulatan, worship is also a separation. Sabi natin separation. Yung tayo ho ay maibukod. Yung tayo ho ay magkaroon ng ibang uri ng pamumuhay, a distinct life that is reflecting the holiness and the standards of God. You know, we can sing our songs to the church, but unless we learn to live by the standards of the Scripture, our singing will always be just a singing. Worship is when we sing our songs to the Lord, thanking for our salvation, thanking for our sanctification. And above all, worship is when we express our faith in God no matter what. That's why I like worship. Worship is when you make a decision, Lord, my life will not be a compromising life. My life will always be a dedicated life. My life will always be consumed by the passion of winning souls and make disciples. That's worship. Worship is more than singing. Worship is a lifestyle. Palapakan natin ng Panginoon. Can we just raise our hands to the Lord? We worship you, Jesus. Hallelujah. Itinataas po namin, Panginoon, ang aming pong mga kamay sa inyo. Bilang tanda ng aming pong pagpapakumbaba. Bilang tanda ng aming pong pagsuko. Bilang tanda ng aming pong hangarin, kayo po ang maitaas sa buhay po namin. Salamat sa kalayaang sumamba sa pamamagitan ng awit. Subalit, Panginoon, ang iyong hinahangad ay isang uri ng buhay na nakaihiwalay sa anumang larawan na makamundong bagay. Sa umaga pong ito, maraming salamat na kami tinipon po ninyo. That you have gathered us, Lord God, in this place for one reason. To exalt your name, to worship you in spirit and in truth. We ask, Lord, for your mercy and for your grace, that as we are about to listen to your word, may we possess that desire to know more of you from the revelation of your word. We ask the Holy Spirit to teach us and help us remember, Lord, everything that is about to be preached this morning. We also include our prayers, Lord God, yung mga kapatiran po namin sa iba't ibang lugar. We pray for our brothers in La Loma, our brothers in Gonzales, Lord, our brothers in other part of the world. We just include them in our prayer that you would open their mind and their hearts to receive your word, even as we are enjoying the feast on your table this morning. Father, we commit this service to you. Itong aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Please be seated. Thank you, Lord.
Can we just bow our head and let us come before the Lord? We need to come before the Lord. Lumapit tayo sa Panginoon. Ating idulog sa Panginoon ang mga kahilingang panalangin na nakasulat dito sa prayer request. Huwag natin kalilimutan na ang ating Diyos ay laging nakatuon ang kanyang pandinig sa atin. Palagi po yun nakalaan para sa atin. Sa mga nagsulat po ng mga prayer request, every time na kayo po'y sumusulat, ang Diyos ay palagi siyang handa para sa inyo. Mananalangin po ako in agreement to your faith. Let me remind you some important things about prayer requests. We cannot write a prayer request and neglecting to pray it ourselves. Hindi po maaari na isulat na ho natin sa prayer request, bahala na po yung mananalangin. Your personal prayer to your personal need is more important than what we can pray right now. Because the Bible said, let us learn to carry our own burden. But God also said, pray for one another. That's why we are here to support you. I want you to know na mayroon kang kasama sa sitwasyon mo. Hindi ka nag-iisa. We are here for you. That's why I ask that a prayer box must be made. Because this will be an opportunity for you to become part of a community who really love one another, who really there for them. Ano po mga kapatid, hindi ko man po kayo kilala. I don't even know your name. But one thing is sure. Sabi po ni Apostle Paul, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Sa lahat ng may pangangailangan, lumapit tayo sa Panginoon. Can you just bow our head and let us pray to the Lord? Dakilang Diyos, inyong alam at nababatid po ninyong lahat ng bagay. Lalo na po yung mga kapatid po namin na nagsulat ng kanilang kahilingang panalangin. Ginagawa po namin ito, Panginoon, upang anumang kabigatan na kanila pong pinagdadaanan ay maging kabahagi kami sa paghahangad na sila ay magtagumpay. Na makamtan nila, Panginoon, ang katugunan ng kanilang panalangin, yabang sinabi po ninyo na huwag kaming mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtin ang awa sa panahon ng pangangailangan. Sa sandaling ito, Ama, mayroon kaming pangangailangan. At ito ay ang mga kahilingang panalangin ng aking mga kapatid. Itinataas ko po ito sa inyong banal na harapan. At aking hinihiling, katagpuin po ninyo at ipagkaloob ang kanilang kahilingang panalangin nang maranasan nila ang iyong pagkalinga sa panahon ng kahirapan. Ipadama mo, Panginoon, ang iyong hindi nagmamaloy na pag-ibig at pagkalinga upang kanilang malaman na kayo ay nariyan lamang para sa kanila, na inyong tinutupad ang inyong paanyaya, na kami ay pagkakauluban mo ng awa sa panahon ng pangangailangan. Kalingain niyo po ang bawat isa. Inihiling po namin ang iyong mahimalang pagkilos sa lahat ng mga pangangailangan ng aking mga kapatid. Panginoon, maging yung mga hindi nagkaroon ng pagkakataong sumulat. Anumang suliranin mayroon sila, Ama, idinadalangin ko po, inyo po itong tugunin, inyo po itong sagutin, Panginoon, upang ang kanilang kabigatan ay maibisan, Panginoon, dahil kayo po'y mabuti. Panginoon, maraming salamat. Nakakatiyak kami sa kasagutan ng panalangin namin dahil sinabi po ninyo
kung kami na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa aming mga anak, alam namin kayo ay mabuti. Ipagkakaloob mo, Panginoon, ang lahat ng ito sapagkat hiniling po namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ng Diyos. Palapakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Ugaliin po natin na tayo po ay nagsusulat ng ating mga prayer requests upang kayo ho ay mayroong kaisa. Sa Biblia, sinabi po niya na malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Bilang mananampalataya, we have that kind of status. We are being made righteous by the blood of Jesus. Kaya pwede po tayong manalangin sa tulong ng Panginoon. Hallelujah. Gusto po nating i-welcome ang mga ngayon lamang po nating nakasama. Kapag binanggit po namin ang inyong pangalan, kung maaari po kayo po saglit na tumayo at makilala po namin kayo. So, let us welcome po si Jex Librand Dulva. Where's Jex? Ay, Kuya. Welcome, Kuya. Thank you. Si Angeles Rabago. Good morning po, ma'am. Taga saan kaya si ma'am? Yung apelyido mo po ay nasa Cagayan Valley. Okay. So, si John Mark Luwayon. John Mark. Hi, John Mark. Welcome, John Mark. Okay. And the last but not the least, si Hazel Ann Moso. Hazel Ann, where are you? Wait. Welcome. Thank you. So, palapakan po natin sila at welcome po. Ako po si Pastor Alex, ang pastor ng simbahan na ito na maglilingkod sa inyo sa pamagitan ng kanyang mga salita. Pagbigyan nyo na ako. Ako po ay masaya dahil ibinigyan na po sa akin kanina ni Architect Faye yung building permit natin. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, you may now begin to visit. Pwede na kayo mag-visit po doon sa church. Mayroon na pong semento po yung kalahati ng sanctuary. Palapakan natin ng Panginoon. So, you have to go and visit. And pagpunta ho nyo doon, please continue to pray. And salamat sa Panginoon. Excited po tayo, as I always say, yung ating pong project sa pagtatayo ng bahay-sambahan po ay hindi po natin ipipacing. Tuloy-tuloy na po ito hanggang sa matapos. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Hallelujah. So, salamat po sa buhay ng ang contractor po natin. And then, also continue to pray for Brother Joey Avelis, the one, siya po yung malaking hardware sa Kainta. Siya po yung nagpo-provide ng ating mga materials at binabayaran po natin sa madaling paraan. Hallelujah. So again, papurihan natin ang Panginoon, palapakan natin ang Diyos. Thank you, Jesus. Ganun pala yung pakiramdam kapag ganun pala yung pakiramdam ng pastor kapag nakikita mo na yung mga bagay na tagal mong gustong makita pero hindi nakikita. Salamat sa Panginoon. Alam ko, ang lahat ng bagay na iyon ay dahil po sa inyong panalangin at inyong patuloy na pag-support sa gawain ng Panginoon. Excited po tayo dahil siyempre po, loobin nawa ng Panginoon, magagamit na po natin yan by December. And ipinapangarap po na doon na po tayo yung Thanksgiving natin sa December. So, thank you, Jesus. Parang kaunti lang yung excited. Parang gusto nila talagang tumira sa Amore. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Whew. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Let us open our Bibles sa 2 Timothy chapter 2, verse 14 to 15. I'll be reading from the New King James Version. So please follow me with your own version. Ano po? Sa inyong hawak na banal na kasulatan. 2 Timothy chapter 2, verse 14 to 15. Remind them of these things, charging them before the Lord not to strive about words to no profit, to the ruin of the hearers. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hallelujah. Ang ating pong binasa ay
Siya yung batayan ng ating pong mensahe, how to study the Bible properly. I will not be sharing the technical aspect of study but the basic in a way na yung devotional po natin ay maging madali. Last Sunday, nangaral po ako sa paksang God's Word gives light. Natutunan po natin na ang salita ng Diyos, kapag ito ay ating napakinggan, na kakaroon ng liwanag ang ating isip at nagkakaroon tayo ng unawa. At kapag tayo nagkaroon ng unawa, ang ating pagkilala sa Panginoon ay nagiging biblical knowledge. And hindi lamang po yon, sabi nga niya, it makes us wise. Nagiging wise po tayo. Wise in the sense that when the Word of God comes to us, He directs us. And when we follow the direction of God's Word, it spares us from any dire situation. It spares us from unnecessary suffering or loss. That's why the Bible called us wise. Sabi mo sa katabi mo, I know you are wise. Hallelujah. Now, ngayong umaga ating pong titingnan, yung sagutin po natin yung tanong, paano ba o how to study the Bible properly? Mayroon pong tamang paraan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang malaman mo ang sinasabi ng banal na salita ng Panginoon ay nagbibigay ito sa atin ng malaking tulong upang ang ating buhay bilang mananampalataya ay magiging maayos. Isa sa dahilan kung bakit may mga mananampalataya, bagamat sila ho ay naniniwalang mananampalataya, and yet the way they live, the culture of their Christianity does not confirm what is teaches in the Bible. That's why John the Beloved said, whoever claims to be with Him must walk as Christ walked. Sinabi po niya na ang sino man nasasabing siya'y sa Kanya ay dapat na lumakad ng katulad ng lakad ni Jesus. Kumusta ang iyong lakad? Saan ka pumupunta? Sapagkat ang lugar na pinupuntahan mo is a reflection of your life direction. A believer knows where to go every Sunday morning. That's why you are here. But coming here is just a part of what is necessary. Coming here is for the purpose of worshiping God and to know more about His Word. That's why I can say every born-again believer must make a goal to grow in knowledge of our Lord Jesus Christ and mature spiritually. Mahalaga na sa bawat mananampalataya ay magkaroon ng malawak na pagkakilala sa Panginoong Jesucristo nang sa ganon siya ho ay magkaroon ng espiritual na paglago. Pag sinabi natin espiritual na paglago, ito po yung kalagayan po natin na ang isang tao, kapag nakita niya ang isang bagay na mali, hindi niya ito hinahayaan. Ito ay kanyang itinutuwid, lalo na sa kanyang personal na pamumuhay. Sa 2 Peter chapter 3 verse 18, sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang huling talatang binanggit sa kanyang liham, but grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Amen. Sabi niya, grow in grace and knowledge. Totoo po na we are saved by grace, but salvation is by grace, but knowledge is very important. So kinakailangan sa isang mananampalataya na katulad ko at katulad nating lahat, we must grow in knowledge of the Lord Jesus Christ, and the only source is none other than the Bible. Walang ibang panggagalingan ng maayos na pagkakilala sa Panginoon maliban sa hawak natin na banal na salita ng ating Panginoon. And then, sabi po sa Hebrews chapter 5 verse 12 to 14, I'll be reading from the New King James Version because of the word that I need to keep. Hebrews 5, 12, 13, and 14. For though by this time you ought to be teachers,
You need someone to teach you again the first principle of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. But solid food belongs to those who are full of age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. I want you to see yung word na yan. When you grow in knowledge, you have the ability to discern both good and evil. And not only to discern both good and evil, you also have the courage to do what is good. Alam niyo po, hindi natin kayang sundin ang matuwid na pamantayan ng Panginoon maliban na tayo po ay may sapat na kaalaman sa salita ng Diyos. In fact, ang mga taong gumagawa ng masama, alam nilang masama ho yung ginagawa nila. And yet, they still choose to do it. Why? Because they have not armed with the truth of God's Word. Kaya pag gumawa sila kahit ayaw nilang gawin yung masama, ginagawa pa rin nila. Why? Because the Bible said, we have to grow in knowledge so that we will discern both good and evil. Alam natin kung ano ang tama, alam natin kung ano mali. And when you are mature in the believer, in faith, you choose to do what is right. Why? Because you know the ending of that. Amen. So alam niyo po, walang tao na kapagsasabi, hindi ko alam na masama ang kong ginagawa. We all know that every acts we do, mayroon po siyang consequence. Kung gumawa tayo ng tama, mayroon po tayong tatanggapin bunga nito. Kung tayo gumawa ng mali, mayroon tayong tatanggapin na bunga po nito. Ang salamat sa Panginoon, malinaw yung gusto po nating ipabatid po sa inyo. Kaya po may mga mananampalataya na yung puso nila wala pong question. Mahal nila ang Panginoon, mahal nila ang simbahan. But there are times that when they make choice between good and evil, they fall of choosing evil. Why? Because wala silang kakayanan gawin ang isang bagay na tama because they are not mature spiritually. Amen. Amen. Okay. So, you're so silent. So, medyo naninibago ako. Okay. Now, mga mahahalagang paghahanda when we approach and study the Bible. Let us honor and respect the Bible. We cannot read the Bible without any preparation. So let me remind you muna. Sa panahon na kayo po ay magde-devotion, sa panahon na kayo po ay mag-aaral, mayroon po kayong tatlong bagay na kinakailangan pong mailatag na maayos. Una, yung kayo po ay manalangin. Pangalawa, mayroon po kayong kahandaan na sundin. Pangatlo, malinaw ang dahilan bakit mo ito babasahin. So there are three important things to consider when you approach and studying the Bible. Number one is to pray. Do not forget that the only way to perceive and understand the revelation of God's word is the help of the Holy Spirit. Siya yung author, therefore He can interpret it for us. Second, humility. Meaning, when we read our Bible, set aside all argument. Never pretend that you are better than what it is written. The Bible is written with absolute accuracy. Dumaan po ito sa canonization, meaning this is an approved standard for Christian faith. Therefore, pag binasa po natin po ito, let us humble ourselves and say, Lord, I really want to know your word. And purpose. Bawat pagbabasa, dapat establish po yung anong dahilan ba't nagbabasa ka. Listen to this. Kapag kayo ay nagbabasa na wala po kayong malinaw na layunin, ito ang nangyayari. Nabasa ho ninyo pero wala kayong naintindihan. If you notice yung ating pong text, yung ating pong topic, how to study the Bible properly. I did not say how to read the Bible properly.
I want us to go deeper every time we read the Bible. We don't just read it and speculate the meaning of that. Tayo ho ay mag-aaral po tayo upang maunawaan po natin ano ang ibig na ipaunawa ng Diyos sa akin bilang mananampalataya sa mga talatang aking babasahin. Kaya importante po sa atin yung tatlong bagay. Prayer, humility, and purpose. Mahalaga po na establish po yung purpose po natin. Now, God do tell us that we must study it and handle it correctly. That's number one. Ang sabi ng Panginoon, kinakailangan nating basahin at ating unawain ng wasto ang salita ng Diyos. Sa 2 Timothy chapter 2:15, binasa natin ito kanina, sabi po niya, lalo po doon sa King James Version, gusto ko sa King James, sabi po niya, study to show thyself approved unto God. When we read the Bible, study. So sabi niya, study to show yourself approved unto God. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Rightly dividing. So there are important words na ating pong kinakailangan gawin. Yes, sinasabi po ng Biblia na ating pong basahin o pag-aralan ang salita ng Diyos and handle it correctly. And the Bible said, study to show yourself approved unto God. Meaning, every believer must study. Don't just read the Bible. Your goal when you read the Bible is to understand and know Jesus Christ more. Doon po sa Biblia, sa aklat po ng Gospel, itagdag po natin po ito, Ate Sara. John chapter 20, ang sabi po dito sa verse 30 and 31. Tingnan po ninyo ang goal ng Biblia, ba't ito nasulat? Ang Biblia po isinulat po na meron pong maliwanag na layunin. Ang sabi po dito, marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito, meaning the Bible. Maraming ginawa si Jesus Christ na hindi nakasulat sa Bible. Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. And that's why among other religion, we believers emphasize the reading and the studying of the Word of God. Kung mapapansin niyo po tayo mga mananampalataya, every gathering po natin, nakasentro ang ating pong pagtitipon sa salita ng Panginoon. Sa cell group, nakalagay, centered on the Word of God. Sa devotion po natin, there is a preaching of the Word of God. Pag may Sunday service, there is a preaching of the Word of God. Why? Because ang layunin po ng Biblia is for us to know Jesus Christ biblically. That's the problem we have in the Philippines. Ang daming Jesus na kilala po natin. Jesus na maliit, Jesus na hindi maliit, Jesus na maitim. Iba't iba siya. Why? Because people try to understand Jesus Christ outside the Scripture. But the Bible is very clear. The only way for us to have a clear understanding of who Christ is written in His book. Kaya sabi po niya, ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Palapakan natin ang Panginoon. So when you read the Bible, your intention should be, Lord, I want to know you more. And by that, you know the source of information. The Bible has no fake news. Everything written is good news. So when you read the Bible, you will not get a fake teaching. You will not get a fake revelation. When you read the Bible, it will reveal to you who Jesus Christ is. That's why when we read our Bible, don't just read it, study it. As the Bible said, study to show yourself approved unto God. A workman need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Let me explain to you, brothers. When we teach a cell group, we are not, pakinggan po natin, kapag ho kayo ay nanguna ng cell group, hindi ho kayo nagtuturo
ng salita ng Panginoon. Nagdadala ho kayo ng devotional understanding ng Biblia. Kaya importante po sa ating tulungan po natin ang mga kapatid na maintindihan nila ang Biblia in a simplest way. Avoid complicating po sa explanation ng Biblia sapagkat basic ang gusto ng Biblia. Ang isinulat po, tandaan po nyo, ang layunin po ng Biblia ba't ito na isulat upang makilala natin si Kristo. Kaya nga po, ang Biblia sa New Testament, na isulat po yan sa wikang Griego. Ano po? Sapagkat nung panahong iyon, ng Panginoong Jesucristo, ang pangunahing lengguwahe ay Griego. Pero dumating ang panahon na si King James, ang hari po ng Inglaterra, isinalin po niya ang Biblia sa wikang Ingles, kaya meron tayong New King James Version. Siya po ay isang naging unang hari ng Inglaterra at hindi niya ibig na ang mga mananampalataya ay walang kaunawaan sa Biblia, kaya sinalin po ito sa Ingles. Why? Sapagkat ang sabi nga po ni Juan, ang layunin ng Biblia ay upang basahin po natin at magkaroon tayo ng pananampalataya kay Jesus Christ. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po mahalaga po sa atin, basahin natin ang Bible. I have this experience when noong ako'y binata pa lamang, hindi naman nila siguro ito mapapanood. Ako po yung naging manggagawa po sa Assemblies of God sa Carmona, Cavite. Merong isang lola na talagang very enthusiastic siya sa pagsasabi, siya daw laging nagbabasa ng Biblia, so hindi daw siya natutulog na hindi nagbabasa ng Biblia. So I was so happy, sabi ko, salamat sa Lord, nanay, purihin ang Panginoon. So magsisimula na kami sa Bible study. Umakyat siya sa taas, mga 10 minutes din bumaba siya. Nagko-complain siya sapagkat hindi niya makita kung nasaan yung Biblia niya. Sabi ng anak niya, nanay, nag-devotion ka nung linggo, sabi niya, doon sa kusina. Kausap ko siya Friday the following week na. So, ibig sabihin, yung sinasabi niya nag-aaral sa Biblia na gabi-gabi, nasukul ko siya na isang linggo na siya hindi nagbabasa. Sapagkat nag-devotion pala siya nung isang linggo pa. So, bakit ko inirelate po yan? Because sometimes we fail to devote kaya tinawag na devotion, ibig sabihin po, nakatalaga ka, ikaw ay nag-aaral sa salita ng Panginoon. So, huwag niyong gagayahin yung nanay na yon na sinasabi sa akin, Pastor, talaga naman, hindi ako natutulog po na hindi nagbabasa ng Biblia. Yung pala isang linggo na niya, hindi nahawakan yung banal na kasulatan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Hallelujah. So, maliwanag din sinasabi ng Panginoon, God do tell us that we must study it and handle it correctly. Listen to this. Handling the Bible is not only on studying but living according to what we have learned. Ang goal ng Biblia is revelation and transformation. Kapag pinag-aralan po natin ang Biblia, we will receive a revelation of who Christ is, and by that revelation, we are transformed and begin to act according to what we have learned. Patunayan po natin ang ating pong pagkaunawa sa Biblia sa pamagitan ng buhay na binago ng Panginoon. That's why we emphasize ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Second, we must pray and ask the Holy Spirit to impart understanding that is one of His functions. Pray first and ask the Holy Spirit to impart understanding because that is the role of the Holy Spirit. Ang role ng Holy Spirit in reading or studying the Bible is to help us understand. Sabi sa John chapter 16 verse 13. Nakisulat po yung mga verses na binabanggit po natin. John 16:15. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears. And He will tell you what is yet to come. Tingnan niyo po si Jesus Christ ang nagsasalita po dito. Do not forget yung sinabi po niya, but when He, the Spirit of truth, comes, Espiritu ng katotohanan comes, sabi po niya,
He will guide you into all truth. And don't forget, Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. So meaning, when we read the Bible, the Holy Spirit will lead us to know the Word, so that when we know the Word, we will know Jesus Christ more. And when we know Jesus Christ more, ang result po niyan ay isang maayos na pananampalataya. Palapakan natin ang Panginoon. We cannot behave like a good believer with our own decision. Ang pagiging mabuting mananampalataya po natin ay resulta po ito ng pagbabasa natin ng Biblia na binuksan ng Banal na Espiritu ang ating kaisipan upang makilala natin ang Panginoong Jesucristo. And let me tell you, ang taong nakakakilala sa Panginoong Jesucristo, they will not remain a worshiper. They will also begin to serve the Lord Jesus Christ. Read your Bible. Lahat po na nakakilala kay Kristo ng personal, the first thing they do is to leave everything behind and begin to serve the Lord. And that's why it is sad truth to some and to many that they stop worshiping the Lord but never experience to serve the Lord. Brothers and sisters, the highest form of worship is when we place our life on the altar of service. Kapag inialay na po natin ang ating buhay sa altar ng paglilingkod, let me tell you, this is the highest form of service. Palapakan natin ang Panginoon. So pag tayo ho ay magbabasa, ang pinaka-reliable na interpreter sa Biblia ay ang Banal na Espiritu. Tanong po natin, Pastor, bakit po? Yes. Sapagkat ang sabi po sa Biblia, sa 2 Timothy chapter 2, verse 15 to 16, pakilagay ulit ate. Pwede ba sa Tagalog? Kaya natin sa Tagalog. 2 Timothy chapter 2, 15 and 16. Thank you, Miss Sarah. Salamat po. Let us wait for her. 2 Timothy, pakisulat po ninyo sa inyong mga Biblia. Chapter 3, verse 15 to 16. Okay? Basahin ko na lang po, lalabas na naman po yan. Mula pa sa pagkabata ay alam mo ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So kausap ni Pablo sa Timoteo, sabi niya, Timoteo, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. And then, ang sabi po niya sa verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Kinasihan means inspired. Inspired means breathed. Subukan niyo magsalita. Pag nagsalita ka, you breathe out air. May lumalabas na hangin. Subukan niyo magsalita na pahigop yung hangin. Subukan niyo. Try niyo. Subukan mo magsalita na pahigop yung hangin. Try nyo, baka sakali. Kaya hindi? Hindi. So inspired means he breathed out. He said it directly to the disciples. Sinabi niya sa mga alagad, kaya lahat ng mga nasulat sa banal na kasulatan ay mga pahayag na sinabi ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Espiritu sa mga alagad. Kaya ang mga sulat ng mga alagad, kapag ito'y binabasa natin, para maunawaan po natin, we ask the author to interpret it for us. That's why we need to ask the Holy Spirit, Holy Spirit, please give me understanding to your word. And this is what I really like with oh, thank you, Jesus. Ito yung gustong-gusto ko po sa Holy Spirit. When the Holy Spirit revealed to you the word, sabi ni David, at the entrance of your word, it gives light. It gives understanding to the simple. Kapag yung salita ng Panginoon ay binuksan ng Holy Spirit ang ating unawa, nagkakaroon ng liwanag o understanding ang ating pong kaisipan. At kapag nagkakaroon tayo ng maliwanag na pagkaunawa sa mga bagay-bagay, ang ating buhay ay nababago. Why?
Because ang sabi ni Kristo, ako ay liwanag, ang sino mang lumalakad sa akin, kailanman din lalakad sa dilim. Palapakan natin ng Panginoon. Kaya makikita niyo po maraming mga mananampalataya, mababait po sila. Actually, hindi sila mababait. They are changed by the power of God's Word. Tingnan mo yung katabi mo, kapag yan ho ay maganda ang itsura niya, nakapag-devotion po yan. May nagsabi, kapag daw ang tao ay masungit, ayan ho ay manifestation, hindi pa ho nagde-devotion. Kaya kung masungit siya ngayong umaga, sabi mo, kulang ka na naman ng devotion, kaya ganyan ka. Okay. So, okay? So, pag tayo mananalangin, you have to ask the Holy Spirit because He is the author. Amen? Now, pangatlo, number 1, sabi natin, God told us that we must study and handle the Word correctly. Second, when we read the Word of God, we must pray first to the Holy Spirit to ask His help to interpret the Word for us. And pangatlo, we should always read the Scripture by chapter and by context. Pag tayo ho ay nagbabasa ng Biblia, huwag natin pupulutin ang isang talata pagkatapos yun na. Kinakailangan basahin po natin ang buong kabanata. Sapagkat para malaman po natin, ang Biblia noong unang panahon ay nasulat po yan na para nakarolyo. Nakarolyo po siya. Wala po, tuloy-tuloy po yan na liham. Wala po yung chapter, wala po yung verses. Okay? Nakarolyo po yan. Okay? Scroll ang tawag po yan. Okay? Pero ang ginawa ng mga scholars, para maging readable at madali itong matandaan, they divided each book into chapters and into verses. They divided based on the theme being taught in the Scripture. Hinahati-hati nila batay doon sa pagkakagrupo ng mga pinag-uusapan para madaling maintindihan. Pero kung babasahin po ninyo, minsan nagtatanong kayo, ano ang ibig sabihin nito? Bakit sinabi po nito? So babasahin mo ang buong chapter sapagkat doon mo maunawaan. So tayo po mga kapatid sa Panginoon, tandaan po natin na ang salita ng Diyos ay galing sa Diyos. Sa 2 Peter chapter 1 verse 21 and 22, ate kailangan ko dyan ng Tagalog. 2 Peter chapter 1 verse 1 to verse 2 Peter chapter 1 verse 20 to verse 21. Ikalawang Pedro chapter 1 verse 20 and 21. Tingnan po natin. Sabi po ni Pedro, higit sa lahat about the Scripture, unawain ninyong walang makapagpapaliwanag ng alimang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos na ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So let us first understand in verse 21. Refrain from interpolating and create your own interpretation sa Scripture. Pag ginawa mo yan, malilihis ka ate at kuya. Ang Biblia ho ay hindi siya flashlight na madadala mo siya sa mo gustong liwanagan. Ang Biblia ay liwanag mula sa kabanalan ng Panginoon. You cannot manipulate the light of God's Word. Kaya nga po, sabi po dito po ng Biblia, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban ng tao. Meaning, isinulat nila ito hindi sa sarili nilang gusto. Ito'y galing sa Diyos. Saan daw galing yung mga sinulat ng mga propeta? Galing sa Diyos. At ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So meaning, God uses the prophet so that God can communicate His will to us. Kaya nga po, mahalaga din na maintindihan natin na gumagamit ang Diyos ng mga tao na Kanyang tinutulungan upang
na ipaliwanag ito sa mga pangkaraniwang mananampalataya. When I say pangkaraniwan, I don't mean mas mababang uring mananampalataya. When I say pangkaraniwan, these are the believers na wala pong chances na mag-aral sa paaralang pambiblia. Ito yung mga mananampalataya po na para matuto sila sa salita ng Panginoon ay nasa cell group sila at nasa simbahan at makikinig po sa mga taong naglaan ng panahon upang mag-aral sa banal na kasulatan. Kaya nga po mahalagang malaman po natin na ang pag-aaral sa Biblia ay nakatutulong po sa atin kung tayo ho ay makikinig din sa mga nagtuturo na alam po natin na sila ho ay may sapat na pagkaunawa sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Panghuli, we should not think of ourselves as totally independent on our analysis to the text. Meaning, huwag tayong magkaroon ng ganitong kaisipan na anumang iyong unawa sa Biblia, yun na po siya. Makakatulong po ito na tayo po'y sumangguni sa mga taong mayroon pong sapat na kaalaman sa pag-uunawa sa Biblia. Kaya marami pong mga mananampalataya na naliligaw ng landas. Ang sabi ng iba, alam nyo, maging kami ng mga mananampalataya, sabi na ibang mga mananampalataya. Hindi nito kailangan na magpastor, ay mag-aaral sa paaralan pambiblia mga pastor. Kasi nga daw yung mga apostol ay hindi naman daw nag-aral ng seminary. Alam niyo ho, totoo po na hindi nag-aral sa seminary yung 12 alagad. Pero ang nagturo sa kanila ay ang guro ng lahat ng guro. At nag-aral po sila ng 3.5 taon. So mali ho yung kaisipan na pag nagpastor ka, huwag ka nang mag-aral ng Biblia. Huwag ka nang pumunta sa seminaryo. If you are aiming to become a pastor, go to establish Bible school and get understanding from Bible scholars. Amen. Kaya po marami mga mananampalataya na mahina po yung kanila pong pagiging mananampalataya because they followed a leader who do not really understand and interpret the scripture correctly. Yes, we can become a pastor kahit hindi ka pumunta sa seminaryo. But if you have the chance to go and enroll. Hallelujah. Kailangan po yun. Now, with regards sa mga cell group leader po natin, kapag sila ho ay nagsimula pong magbahagi ng salita ng Panginoon, listen and learn. Why? Because they are sharing to you a level of understanding na ito ay itinuro sa kanila. Kaya nga sabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, ang mga bagay na nadinig mong sinabi ko sa harapan ng maraming saksi, ituro mo ito sa mga tao mapagkakatiwalaan na magtuturo naman ito sa iba. Meaning, if you have the right source, you can share the right message. If you receive a right understanding, you can teach the right revelation. That's why this is very important. Mga minamahal na mga kapatid, so ang aking dalangin para sa inyong lahat, when we begin to study the Bible, nangangailangan po ng panahon. Kung maaari po pag nagbasa kayo ng Biblia, read your Bible book by book. As I have recommended palagi, there is 30 chapters of the book of Psalms, book of Proverbs. Ang gawin po ninyo, basahin nyo po yung 1 chapter ng Proverbs every day. Paikot-ikot po yan din po ginagawa ko po. I read 1 chapter of Proverbs every day. And then I would go to another book na gusto kong pagtuunan ng pansin. Why? Why book of Proverbs? Ang sabi po kasi sa kawikaan, pag ito'y iyong binasa at pinagbubulay-bulayan, ikaw ay magiging matalino at hahaba ng buhay. Gusto kong humaba yung buhay ko. Gusto kong maging matalino. So I have to read the Bible. Ito ang hirap na hindi ka nang matalino, ayaw mo pa magbasa. Panay kang TikTok. Kaya ikaw tinutuktukan ka ni Satan kasi you don't know the Bible.
Okay? So let us make a commitment this morning. Dahil ang Biblia ay inspired Word of God, pwede nating sabihin, wala itong mali. Ang tamang pagkaunawa sa Diyos, nagdadala sa atin sa tamang pagkilala sa Kanyang mga salita. Dahil ang Diyos ay alam ang lahat ng bagay, siya ay makapangyarihan, at walang anumang kakulangan sa Kanya. Ang Kanyang salita ang magbibigay sa atin ng unawa sa Kanyang likas at Kanyang katangian. Ang bawat talata nating binabasa ay ibinigay ito ng Banal na Espiritu, na kapag ito'y binasa po natin, ang nagiging dulo nito ay malinaw na pagkaunawa kung sino si Jesus. Walang pag-aalinlangan nating masasabi ng Biblia ay mapapanaligan. Hindi natin po ito maitatanggi yung Kanyang kapangyarihan ng Biblia ay salita ng ating Panginoon. Ang sabi pa nga din ng Banal na Kasulatan, mawawala ang langit at ang lupa. Subalit ang isang kudlit sa aking mga salita ay hindi ito magkakabula. Imagine the Bible says, even said by the Lord Jesus Christ, ang Kanyang mga isinulat ay hindi mawawalan ng saysay, kahit yung tuldok nito. Ano ibig sabihin po nun? The Bible will not change its meaning. Punctuation gives emphasis or different meaning. At ang sabi ng Panginoon, hindi mag-change yung word ko. Kaya sinabi niya, kahit kudlit, hindi mawawala. Why? Because God is committed to His word. Hindi babaguhin ng Panginoon yung Kanyang salitang ibinigay sa atin. Kaya po ito'y nakasulat na ang tawag ay tipan. Ito ay kasunduhan na hindi babaguhin ng Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Kung kayo po ay mayroong hawak na Biblia, hawakan po natin. Pwede bang tayong lahat ay yumuko? Pinag-aralan po natin ngayon kung paano pag-aaralan ang Biblia sa wastong paraan. Tatanungin kita, kapatid, hindi ang layunin ikaw ay hiyain. Naglalaan ka ba ng panahon upang basahin ang salita ng Diyos? Napakaganda ang dulo ng pagbabasa ng Biblia. Na ang Biblia pala ay isinulat sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ay Kanya tayong inaakay tungo sa katotohanan na si Hesus Kristo nga ang katotohanan. Ang Biblia ay nagpapahayag sa atin kung sino si Kristo. At kapag nakilala natin si Kristo batay sa katotohanan ng banal na kasulatan, nagkakaroon tayo ng pananampalataya. At hindi lang tayo nagkakaroon ng pananampalataya, na itutuwid ang ating pagsamba. Ang mga taong tunay na nakakakilala kung sino si Jesus, kailanman hindi yan luluhod sa Diyos-Diyosan. Why? Si Jesus nating sinasamba, siya ay namatay, inilibing at nabuhay. Nagpakita sa mga lagat at umakyat sa langit. Na sinabi pa nga ng mga anghel, O mga mamamayan ng Jerusalem, ba't kayo nakatingala? Ang Jesus na nakita niyong umakyat sa langit, ang siyang Jesus na bababa. Kung tama ang pagkaunawa mo sa Biblia, hindi ka luluhod sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat ang Jesus na ating pong sinasamba ay nasa langit at inaasa natin bababa upang kukunin po niya tayo. You will never go wrong when you know your Bible. Malungkot po tayo sapagkat maraming mga tao
They love the Lord Jesus Christ, but itinago sa kanila ang salita ng ating Panginoon. That's why we need to be very intentional in teaching the Word of God. People need the gospel. Ang sabi nga po ng Biblia, humayo kayo at ipangaral niyo ang mabuting balita sa lahat ng bansa. And that's why mayroon tayong ipinagpapasalamat sa buhay ng lahat ng mga cell leader po natin. Purihin ng Diyos sa buhay ng mga cell leader. Ang bawat sandali na kayo po'y pumupunta sa iba't ibang lugar, nagdadala kayo ng mensahe upang ang mga tao hindi sila dayain ng mga away. Ang kaaway likas na mapanlin lang. Pinipilit ng kaaway na sambahin natin si Jesus batay sa mga bagay na nakikita. But the Bible is very clear. Ang Jesus na nakita nating umakyat, ang siya rin Jesus na bababa. Si Jesus ay wala sa lupa. Siya ay nasa langit. Palapakan natin ang Panginoon. Ito po yung lagi naming discussion ni Pastor Emmy. Please pray for her. She's sick right now. She's not feeling well. Lagi kami nag-uusap. Sabi ko sa kanya, please pray for me. Ayaw ko na mawalan ng saysay yung aking pagtayo na ang mga tao hindi naiintindihan ng Biblia. And that's why yung simbahan po natin, we focus on the cell group. Why? It is only by the cell group may papaliwanag po namin ang salita ng Panginoon. That's why I thank God sa buhay ng mga cell group leader. Palapakan po natin yung mga cell group leader. Dahil sa inyo po nagkakaroon ng community na maintindihan ng mga taong salita ng Panginoon. And I pray, mangyari sa atin yung sinabi po ni Pablo sa chapter 4 ng aklat po ng Hebreo na dapat sana tagapagturo na kayo ng salita ng Panginoon. I pray na gawin niyo pong layunin na magturo ng salita ng Diyos. Hindi mo aantayin na maging sa leader ka. Share your faith to anyone. Learn and study the Bible. At ituro po natin ito, hindi kinakailangan na maging sa leader ka. Ang kailangan lamang isang mananampalataya who study to show yourself approved unto God, who did not to be ashamed but rightly dividing the word of truth. Shall we all stand? Mga magulang, turuan natin ang ating mga anak ng salita ng Diyos. Ang mga mananampalataya, kung ang asawa mo hindi mananampalataya, read the Bible with him or with her. That's why nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Nakita nyo kanina, napakaraming mga bata. Sabi ni Pablo, mula pa sa pagkabata, Timoteo, alam mo na ang mabuting balita. Ibig sabihin po yung mga anak natin kahit maliliit, kaya nilang unawain ang Biblia. Why? Sabagat isinulat ang Biblia sa lahat ng nag-iisip. Sa lahat na nag-aaral, kayang unawain ng Biblia kahit mga batang maliliit. I now challenge you. Kayo ho ba ay gagawa ng pangako sa inyong mga sarili na mula sa araw na ito, maglalaan kayo ng sandali panahon na magbabasa ng Biblia? You're guilty as I am guilty. Sabi ni Pastor Derek Prince, I smiled when I listened to him saying this. Sabi niya, kung yung haba ng iyong pagpa-Facebook ay kasing haba ng iyong Bible reading, you will be an undefeated Christian. Kung yung haba daw ng ating pagbabasa ng Biblia ay magkasing haba lang sana sa pag-Facebook natin, ang sabi niya, you will be fearless Christian. Satan can no way defeat you. But the sad truth is this. Even in the Bible time, we read Facebook. Let us change our behavior with regards to the Word of God. Study to show yourself approved unto God. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. As David said, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing and acceptable in thy sight. Pwede bang hawakan natin yung Bible po na all of you who are online, pwede bang hawakan niyo po yung Bible po ninyo? If your Bible is in your cell phone, it's okay. In our Bible, you hold the key.
hawak mo ang susi ng pagiging matatag na mananampalataya. Sa inyong Biblia, hawak mo ang susi kung paano ka maging matagumpay na mananampalataya. Everything you need in life is written in the Bible. Make a decision. Kung nais mo maging matagumpay, kung nais mo maranasan ang buhay na kasiyasiya, kung nais mo makaranas ang buhay na pinagpala ng Panginoon, begin to read your Bible. That's the only way. Hawakan natin yung Bible po natin. Can you repeat this prayer after me? Lord Jesus, I receive your word. Forgive me for neglecting your word. I ask, forgive me. Right now, Lord, I'm making a decision. I will devote myself to study your word, to learn more about your word, because I know knowing your word is knowing you more. And if I know you more, I can love you more. I can worship you more. And I can serve you more. I pray, Holy Spirit, that this morning, give me a passionate heart to read your word. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Jesus. Let us all be seated. God bless you po, mga kapatid. Thank you, Lord. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Hello. Thank you, Lord, for His Word. Sa ating pong pagbibigay ng ating tithes and offering, basahin po natin yung 2 Corinthians 9:7. Sabi dito, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Amen? So, tininan ko yung kabaliktaran ng kagalakan. Ito ay kalungkutan. Amen? So, sa ating pagbibigay pala ng ating tithes and offering, mahalaga na meron tayong kagalakan. Amen? Sino ang pakitingin ngayong katabi nyo kung masaya ba siya or malungkot? Kung malungkot siya, bigyan mo daw. Amen. So, pwede pala na nakapagbibigay tayo ng may kalungkutan. So, ayaw pala ng Lord yon na kapag nagbibigay tayo, tayo ay malungkot. Amen? So, when it comes to giving, the attitude of the heart matters. So, tinitingnan ng Lord ang ating puso kapag tayo ay nagbibigay. Amen? So, ano yung ang attitude ng ating puso kapag tayo ay nagbibigay? Sa ating pagbibigay ngayon, umaga, gaano man kalaki o kaliit, yung ating puso ang mahalaga sa Panginoon. Amen? So, tayo ay masaya dapat sa ating pagbibigay. Amen? So, gusto ko lang ibahagi yung aming karanasan ni Marvin nung kami ay nagsisimula. Naalala ko nung panahon na nagsisimula kami, yun yung time na wala pa kaming wisdom. Yung sabi ni Pastor kanina, kapag tayo ay walang wisdom, tayo ay makakaranas ng hirap. Amen.
At totoo po yun. When we don't have wisdom, because we don't study the Word of God, we become mahirap. Mahirap. Okay, so we become disobedient. Amen. So talagang mahirap. Mahirap kasi sa isang araw, 100 pesos lang yung pagkakashine namin ni Marvin. Amen. But yung last resort talaga namin is mag-abroad na lang ni Marvin. But thank you, Lord, for His grace and mercy, because when we came back to the Lord, at inayos niyo yung aming mga buhay at naging faithful kami sa maliit na amount ng aming tithes and offering. Di ba nakakaiyak? We cried out to the Lord. Amen. And then the Lord has instructed us na lumapit kay Pastor Alex, and sabi sa Bible, when you listen to the instruction of our prophet, you will be successful. Amen? So, punta tayo kay Pastor at makinig tayo ng kanyang instruction. You will be successful. And that happened. And then, ang ginawa namin, ayun, so, hindi pala kailangang mag-abroad para kumita ka ng sapat. Amen. Kasi kayang ibigay ng Lord yung hinihingi mo. Amen. Sino ang gustong magkaroon ng income na hindi ka naaalis ng bansa? Pakitaas ang kamay. Amen. So, lahat tayo. So, the Lord is faithful. At ang sabi ng Lord, ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Amen? Wala tayong pag-aari. Tayo ay mga katiwala lamang. So, kayang palakihin ng Lord anuman ang iyong ibinibigay. So, ngayon pa lamang i-practice na natin ang pagiging mapagpasalamat. Amen? So, mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. So, dalhin natin ang ating mga tithes and offering na nakangiti. Sa Diyos po ang papuri. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Amen po. So sa darating po na Friday ay mag-start na po yung ating wildfire ulit every Sunday. Sa Friday po yan. Ayan. So mamaya po, paglabas nyo po, o kaya mamaya sa admin table natin,
kumuha po kayo ng invitation card and then ibigay niyo po sa mga i-invite po natin. Libre po yung ating Wildfire Kick-Off po sa Friday. Bale, ito po yung magiging simula ng ating regular na Friday service para sa ating mga kabataan. Kaya palapakan po natin si Lord. And then, pakiabangan po yung announcement po sa GC natin kasi po, ang sabi po ni Pastor ay magkakaroon tayo ng pick-up points every Friday, yung libreng sundo at hatid. Sa mga mula barangay hanggang sa Wildfire, palakpakan. Yan. So kung meron po sa inyong merong bus, bimili na po kayo ng bus. Meron po tayo isa sa Osorio, Kabuko, Aliang, Inocencio at saka sa Perez. So kung dyan po yung location po ninyo, meron po tayong mga pick-up point para po sa mga kabataan natin sa mga barangay na yan. At pati rin po pala sa PNP. So bali, 7 yan. 7 po yan. So iabangan niyo po sa group chat natin kung saan po sila pwedeng sumakay. Amen po. So yun po ay para sa mga kabataan natin. Every Friday po yan, magkakaroon po tayo ng sundot hatid para sa ating mga kabataan sa Panginoon. Palapakan natin si Lord. Amen. So, kuha po kayo ng invitation. Ano po yan? Free po yan. Wala po yung bayad. Yan po yung ating sa Panginoon. Ayan, sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Nayaya ko po ang bawat isa na before we leave, minsan paawitan natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Papuri kay Yahweh. Papuri sa Diyos. Hallelujah. Let's celebrate the goodness of God. Thank you, Lord. Maawit, magpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh,
may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Ikaw ng lahat na nilalang. Yahweh, Yahweh, Pagpapal ay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Ikaw ang lahat na nilalang. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman. di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Tunay na ang Diyos ay tapat kailanman. Palapakan natin ang Panginoon. Dahil sa ang Diyos ay matapat, ating pong ipinagkakatiwala sa Kanya ang ating buhay. Ang ating pong kaligtasan. Maging ng ating pong mga kalagayan sa buhay. Dahil matapat ang Panginoon, hindi siya tatalikod sa Kanyang mga pangako sa atin. Kung naibigay nga ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak, upang mamatay para sa atin, hindi ba niya ibibigay ang lahat ng bagay kasama ng Kanyang anak? Mismo sabi ni Jesus, kung ang inyong mga anak ay humingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo sila ng bato? Kapag sila humingi ng isda, bibigyan niyo ba sila ng alakdan? Napakabuti ng Panginoon. Ano man ang ating kahilingan, kung tayo lamang ay magtitiwala sa Diyos, hindi ipagkakait ng Diyos ang ating mga pangangailangan, tayo na dumudulog sa Kanya araw at gabi. Palakpakan natin ang ating Panginoon. I'd like to reiterate yung invitation po para sa second service po natin, though karamihan sa mga iyon ay kabataan. Join with us. Bring people who need to know the Lord. Ang ating venue po ay yung function hall, yung gagamitin po natin. Palapakan natin ng Panginoon for na inalaw tayo ng Panginoon na gamitin yung mas maayos na lugar. Ano po. And salamat din sa kabutihan ng Panginoon yung may-ari po nito. Sobra po yung kabutihan po ng may-ari. Kasi pinapagamit niya yung, di na niya ho tayo sinisingil sa ginagamit natin sa baba. Palapakan natin si Ma'am. Hindi ko alam kung ano po yung ginagawa ng Lord sa puso ni Ma'am. Bakit hindi na tayo sinisingil sa mga bagay na dating sinisingil tayo? I'd like us to come together as a church. Let us pray para kay Ma'am Leti Villanueva. Let us speak blessing po kay Ma'am because she's been doing a lot of favor in our life. Yung SOL3 po natin po dyan sa function hall, hindi rin po tayo sinisingil. And gumagamit tayo ng kuryente. Isn't that good? Di ba mabuti ang Panginoon sa atin? Hallelujah. Can we just lift our hands and let us lift up that wonderful person? Lord, mayroon kayong sinabi. Ang sino magbigay ng isang basong tubig para sa isa sa pinakaabakong alipin, tatanggap ng gantimpalang nauukol sa aking alipin. We lift up to you, Lord God, si Ma'am Leti Villanueva. She's been favorably
allowing us, Lord, to use many parts of this facility for free. And in return, we lift her up to you. Open her heart. Open her mind to know you as her personal Lord and Savior. Use us, Lord, to testify of your goodness and of your saving grace. We pray for her salvation. Pagpalain mo, Panginoon, si Ma'am Letty. And also we lift up to you si Brother Joey and Sister Net. Dahil sila po yung ginamit po ninyo upang isupply yung maraming materyales. At binabayaran po namin na madaling paraan. We speak blessing, Lord, sa kanilang pamilya, sa kanilang pong hanap buhay. Pagpalain mo, Panginoon, yung mga taong mayroon pong utang sa kanila, that they will be paid back, Lord, so that they will enjoy, Lord God, the fruit of their labor. We speak blessing, Lord, sa kanila, even sa mga kapatiran po namin na nag-support sa pamagitan ng pledges, sa kanila pong mga tithes and offerings. Even yung mga tao po na hindi namin kakilala but they're sending their donations sa church without even requesting any. But Lord, you move people around us upang isupply ang pangangailangan po ng simbahan. Lord, remember and bless them, Lord, ang lahat ng tao. Maraming salamat, Panginoon. We also pray for all our cell leaders. Lord, huwag niyo silang lalampasan. If there is any need they have, we pray, Lord, that your gracious and loving hand extend the provision to meet their need according to your riches and glory. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng karamdaman upang sila hindi mahirapan, Panginoon. Also, itinataas namin sa inyo, Panginoon, aming pong mission schedule, yung pagpunta namin sa Catanduanes this week. We pray, Lord God, na yung mga simbahan na aming pong pupuntahan will be ministered unto you, O God, upang, Panginoon, ang kanilang pananampalataya ay tumatag sa kanilang pong paglilingkod at pagkakilala po sa inyo. Father, we pray, pagpalain mo si Brother Melvin, Sister Vilma, for allowing us, Lord, to use yung kanilang sasakyan. We speak blessings sa kanilang pamilya. Thank you, Lord, for providing even, Lord God, sa mga pangangailangan namin sa paglalakbay. Panginoon, pagpalain yung bawat isa. Idinadalangin ko na ang Diyos ang patuloy na mag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kalulatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan mula noon at mapakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you po.